KBP, oras! Oras! Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Patuloy po ang pagkalat ng African Swine Fever sa bansa. Habang ang mga magbababoy ay umaaray, umiiyak sa laki ng pagkalugi at pinsala ng ASF sa kanilang negosyo. Kinumpirma po ng Department of Agriculture na nakarating at kalat na rin ng ASF sa 2 lungsod at isang bayan sa Laguna, habang 3 barangay naman sa Davao Occidental ang nagpositibo sa ASF sa harap ng pagsisikap na makontain ang pagkalat ng nasabing sakit ng baboy. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na may 6 na pong baboy na dadalhin sa Caloocan City para katayin ang kanilang nakumpiska sa isang checkpoint sa Quezon City dahil sa mga pekeng permit mula sa Sariaya, Quezon. Sa araw na ito, inaasahan po ang pagdating sa bansa ng 2,000 donasyong ASF vaccines, kaya masisimula na sa susunod na linggo ang pagbabakuna sa mga baboy. Sa 8 munisipalidad ng Batangas na ngayon ay nasa ilalim ng state of calamity. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Friday na po talaga ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, mga textmates, mga text partners, mga kapitbahay. It's a long weekend! Long weekend! Woohoo! Bakit ba naging long weekend? Long weekend sa Quezon City, Kumachero. Sa Quezon City lang. Sa Quezon City lang? Saka sa lalawigan ng Quezon at sa lalawigan ng Aurora. Ayan, oo. Dahil sa Quezon Day o Quezon City Day o Provincial Government Province of Quezon Day. Yan. Ayun, papunta pala dun yung yung Nyug-Nyugan Festival, kumbachero, na ipinangungumbida ni Doktora ni Governor Helen Tan sa ating mga kababayan. Baka gusto nyo itong weekend na to, pumasyal dyan sa lalawigan ng Quezon para sa kanilang Nyug-Nyugan Festival. Makainom naman kayo na sabaw ng buko. Yun ang importante. Baka nawawaglit na sa inyo. Napakalaking tulong yan sa
Sakit sa bato. Sakit sa bato. Totoo, sakit sa bato. Pag inom ka lang ng inom. Kaya lang, kung may diabetes ka naman, medyo hinay-hinay ka lang, kumbatsero. Dahil mataas ang sugar content ng sabaw ng buko. Sabi naman nila, pagka may diabetes ka, magkakasakit ka sa bato. Ano ba gagawin natin? Ang magagawin natin, no? Kaya nga, in moderation. In moderation. Parang yung laging iniinom ni Paring Ray. Paring Ray, in moderation. Drink moderately. Ayan. Nako, tayo ho'y nakikiramay sa mga kababayan nating nasa pagninegosyo ng hayupan o pagbababuyan. Lumalaganap po itong African swine fever at talagang makikita mo sa mukha ng mga nasa livestock industry, kumbatsero, ang hinagpis. Sa biruin mo. Yung bang kahit na hindi tinamaan yung farm mo kasi ang mga tauhan mo doon ay pinagsuot mo ng PPE. O kaya ay yung matindi ang iyong tinatawag na biosecurity. Yung gumagastos ka dyan. Malaki ang gastos doon. Papasok ka pa lang, paliliguan ka na kagad. Yes. Totoo yun. Sobrang higpit. Naranasan ko yan nung ako'y nakatutok pa sa livestock, sa babuyan. Biruin mong hindi ka tamaan, pero kapag napasama ka dun sa radius ng ilang ASF, kilometro ba? Ilang kilometro ba yan, Mother? 5 kilometer ba yan? 5 kilometer radius ba? Para palang baka may makakausap natin tayong taga-DA na mismo. Si secretary mismo, baka makakausap natin, Mother. Baka uubra. Magbabakuna tayo ng magbabakuna ngayon. Nako, hanggang saan yan? Ang pangamba natin dyan, kumbatsero, yung magiging supply pagdating ng bare months, itong Disyembre. Napakalaki pa naman ng demand niyan. Ngayon pa nga lang, kumbatsero marami na tayong nababalitaan, nagpe-prepare na para sa hamon. Ayun, tinan mo. Kasi may curing period yan yung hamon. Yung paghahamon, di ba? Ang problema, pati nga dun sa mga lugar na hindi naman tinamaan ng kanilang farm dahil sa mahigpit na biosecurity, pero dahil sa pasok sila dun sa radius, kailangang ikal. Kailangang patain. Yun ang buong population ng kanilang napakalungkot nun. Hindi ba naikwento ko ba sa iyo minsan na isang may-ari ng farm, ilang libo yata yung farm diyan sa Batangas. Panahon ng pandemic ko to na-interview Nako, kumbatsero, talagang nagngangawa daw siya habang pinapatay yung kanyang mga alagang baboy. Pero yung papatayin na hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ibenta. Pwede mong kainin kayo. Doon sa community, doon sa compound. Sa compound din yun, pero hindi mo pwedeng ibenta. Kung gaano karami yun, totoo. Saan mo ilalagay yun? Bibili ka ng napakaraming freezer para mapatagal mo. Ay, nako. Lalo na kung ganyan, libo. Napakasakit to niyan sa mga magbababoy at sa mga nagtatrabaho sa mga piggery. Di ba? Kung walang income yung farm, yung piggery, anong aasahan ng trabahador? Nako. Ayan. Itong ASF na to, kumbatsero, grabe to Hindi matapos-tapos. Ang tagal na yan Ang problema rin kasi dyan, yung mga nagpapupuslit, kumbatsero. Tulad ito, yung sinabi ni Secretary Chu Laurel na may nahuli silang may mga nagpuslit ng gamit peking permit. Peking permit. Ayun, yan sinasabi. Ganun ang mga magpapalaganap ng sakit na yan at magiging dahilan para hindi matigil. Naalala ko tuloy kong batsero nung nag-umpisa yung COVID dito sa atin Di ba dati deny pa tayo? Tapos nung umpisa, hindi, kailangan ba nating magkaroon ng mahigpit na regulasyon yung sarado bordo? Hindi. Ayos lang yan. Hanggang sa lumaganap na, wala na tayong magawa, na perwisyo na ang lahat. Ganon din po dito sa ASF. Merong ilang mga kababayan tayo na nanghihinayang sa kikitain, ayokong patain. Sayang naman. Ipupuslit, lalaganap,
perwisyo yung buong industriya at pati yung mga umaasa dito. Totoo yan. At pagdating ng araw, yun itong mga susunod ng panahon, ang piperwisyo na rin yan, mga consumers. Lahat na. Sa taas ng presyo ng baboy. Ang mga bansyero ng bayan, katunying ang ka-Jerry. Ay, magandang morning kay lalong lumalakas Pumapagas pa! na si Secretary Boying Remulla. Oy, Secretary, totoo ba na, sinibak ba? Yung Prosecutor General? Ganun ba? Sinibak o pinagbakasyon lang? O talaga namang nagbakasyon lang? Si Prosecutor General, malcontento. Malcontento. Oo. Pero para nga daw si Prosecutor General Malcontento Benedicto Malcontento. ay hindi na daw kontento eh. Ay, ganoon nga. Kasi O baka naman si Secretary mismo ang hindi kontento na sa kanya. actually, kumbachero, both ways. Both ways pala. Mutual. Kasi nung ang nabalitaan natin niya sa DOJ, ang Prosecutor General ay pinutulan ng pakpak. Ang dami niyang lumilipad pala yan. Oo, hindi mo nakita. Kaya nga, pumapagas-pas. Yung parang naging regional prosecutor na lang siya kumbatsero. Yung bang ang sakop na lang niya, yung nandito sa parang Metro Manila at yung kanya-kanyang yung iba-ibang mga probinsya ay iba metangan nun. Tama. Prosecutor General ka tapos ganun lang. General ka pa naman natawan. Tapos ngayon, baka kaya nagbakasyon na lang. Sabi, Yako na. Hindi, siya po'y kahit hindi nagpa-file ng leave, pinag-leave para makapagpahinga. At ang pansamantalang upo bilang acting officer in charge, Prosecutor General, ay si Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Fadolyon. Ngayon! Lagi itong nagiging acting, laging nagiging OIC. Nung mga nakaraan, bago naupo si Malcontento, siya rin ang OIC. Pogi kasi. Oo. Anthony kasi. Si Dong Fadolyon. Pero mukhang hindi lang bakasyon ito, kumbatsero. Mukhang pang matagalang bakasyon yan. Dahil meron daw apurahang ipinail sa ombudsman na kaso nang hindi man lamang kinukonsulta sa DOJ kay Justice Secretary Boying Remulla. Kailangan ba ikonsulta lahat? Kailangan! Sabi ni Secretary Boying. Galit Ganon. Sabi siguro nung wag mo nang sabihin. May sakit naman si Secretary. Hindi naman niya malalaman. Baka ganon ang ginawa. Nalaman ni Secretary. Yun. Baka ang dating kasi, baka inapura para ganon. Mawalan ng kumbaga maging malabnaw yung kaso. Ganon. Ganon ang mga duda, kumbatsero. Lalo na kung ano ang kaso yan? Kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po. Jerry Bang at Anthony Taberna sa 242 sa DCRH. Ay, sa mga nasa poultry industry, tabayanan niyo po ang Department of Agriculture ay makakasama natin pamaya-maya. Oras po natin. Mr. Jelom Tang. Jelom Tang, may bisita tayo ngayon. Yung taga Singapore. May bisita tayo ngayon. Yung Prime Minister ba to? Prime Minister ng Singapore. Andito sa Pilipinas. Oras po natin, Lakyam Chapchit Hun 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, August 16, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas tinanghal na best diving destination sa China. Recycled plastic bags isasama na ng DPWH sa asfalto. Pagkuha ng driver's license magiging online na. Mahabang weekend, kasado na Ninoy Aquino Day sa August 21, inilipat sa August 23. Yun! Mister, iniwan ni Mrs. nagbigti sa Quezon City. Kampana ng simbahan sa Samar, ninakaw. Nako, Mario Jose. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:21 ang ating oras. Alamin na natin ang update mula sa Department of Agriculture. Nasa linya natin si Asek Dante Palabrica. Si Asek Palabrica, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hello Asek. Ay, naputol. Putol si Asek. Balikan natin. At mukhang busy rin sila kung batsero. Sa laki nitong problema natin ngayon sa ASF. Napakalaki. Dito muna tayo sa ating CS Good News. nanalo po ang Pilipinas ng Best Diving Destination Award sa katatapos na 2024 Beijing Diving Resort Travel Show. Bukod dito, sinabi ng Philippine Embassy sa China na wagi rin ng Pilipinas ng Best Tourism Promotion Partnership Award. Ito po yung ginanap noong Agosto 1. Ang paglahok ng Pilipinas sa nasabing travel show ay naglalayong mapabilis ang pag-unlad ng industriya ng diving sa Asia Pacific at pagyamanin na mas mataas na kamalayan sa marine conservation. Ayon kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz, ang dive tourism ay nag-ambag ng mahigit sa 73 billion pesos sa ekonomiya ng Pilipinas noong nakarang taon. 2 beses sa kita na nabuo ng industriya noong na doble mula sa kita noong 2022. Nandiyan na. Balikan na natin si Asek Dante Palabrica ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry and Ka Tunying. Opo. Asek, ano pong update natin? Dami hong naming natatanggap na mga hinagpis. At naririnig po namin ng mga panaghoy at hinanakit ng mga nasa nasa livestock industry. Well, kung ang pag-uusapan natin ay yung ASF as of now, Opo. ang masasabi ko ay ginagawa lahat ng Department of Agriculture ang paraan upang mabawasan o maputol yung paglaganap ng ASF. 3 bagay ang ginagawa ngayon ng Department of Agriculture. Number 1 ay nag-set up tayo ng mga checkpoint para yung mga baboy na mga infected ay hindi kumalat sa ibang area na ngayon ay nagre-repopulate ng mga baboy. Pangalawa, lalabas na yung provision na itataas ang indemnification ng mga papataying baboy kung sakasakali na may tama mula 5,000 hanggang 8,000 at kapag inahin ay 12,000. At pangatlo, inaayos namin ngayon yung rules of engagement ng pagbabakuna ng ASF vaccine. So ito yung 3 moves na ginagawa ngayon ng Department of Agriculture upang harapin itong banta o
Problema. paghanap ng Opo. ASF. Kung ikaka-categorize po natin, ASEC, ano pong bang stage itong ASF natin? Ito po ba'y nasa alarming stage na? Ang tingin ko naman dahil sa mga moves na ginagawa ng DA, hindi ito nasa alarming stage. Mayroong mga tinatamaang probinsya at mayroon naman na tuloy-tuloy naman ng pagpapalago ng mga baboy sa kanilang probinsya. Mm-hmm. Meron pa nga pong mungkahi na magdeklara ng National State of Calamity dahil po sa dami ng mga apektado nito. Una, doon po sa proposal na yun, narinig naman natin si Secretary Laurel na ayaw niya yun eh. Pero gaano po ba kadaming probinsya ngayon ang apektado o merong problema ng ASF? Well, as of now, mula north and south ng Luzon at saka sa Mindanao, no. Hindi ko hawak yung mga numero ngayon ng mga probinsya sapagkat hanggat maaari kasi meron kami central data office para i-confirmahin, para hindi lalabas sa media yung mga fake news na may tinamaan dito, hindi tinamaan doon. May sistema kasi ang DA na at proseso kung paano sasabihin na red zone, pink zone, or green zone ang bawat probinsya. Oo nga po. Oo. Kaya nga po tama, marapat lamang na kayo na mismo magsabi nun para po masansala itong mga fake news na lumalaganap. And speaking of which, yung mga zone na yan, just to clarify, gaano po ba kalawak ang radius para po dun sa calling ng mga apektado po ng ASF? Okay, ang approved na AO dyan, 500 meters sa affected zone, no? Mm-hmm. Pero ngayon ibababa na yung provision ng DA na ang tawag ay test and destroy. Kapag ikaw ay may tama, destroy. Pero kung wala. Ay wala, pwede mo nang ilabas yung mga baboy. Ganun. Okay. Ilabas, ibig sabihin o ibenta? Correct. Pwede mo nang ibenta dahil na meron naman tayong proseso na makikita natin kung positive or negative ang baboy. Oo, di katulad po nitong karanasan ni Kuya Angelo Palmones namin dito. Meron po silang babuyan dyan sa Kidapawan, Kumbachero, sa Cotabato. Ilan libo yan? 2,000 ulo yata yan eh. Sila po ay nagpapatupad ng mahigpit na biosecurity and everything. Yung may naka-PPE pa nga yung mga tao nila. Alam natin yung normal na biosecurity. Ngayon po, yung ilang kapitbahay nila ay tinamaan yata. Are you telling us po na kahit na may tama yung kapitbahay, kung sa testing mapapatunayang yung isang farm halimbawa negative sa ASF, are they allowed to bring out their pigs po o swine? Tulad ng sinabi ko, nasa proseso ngayon yung pagpirma ng kautusan na pwedeng ilabas mo ang baboy kung ikaw ay negative. Ang makinang ginagamit dito ay yung PCR at medyo masasabi natin na accurate. ito, no? So hindi pwede may testing ho na gagawin. Kahit ho nasa loob ng 500 meters yun, ASEC, ano? Oo, antayin natin yung pipirmahan ni Secretary. Magandang balita yan, ha? Pero anong nasa isip ang nasa plano? Pwedeng ibenta, ibig sabihin, pero ibebenta ng lahat, kailangang ubusin. Hindi naman kailangan sapagkat pagka pinas break mo yan o ibinenta mo lahat, mababa ang presyo. Oo nga. May mga kailangan lang na ng baboy
doon mo ibebenta. Kung meron kang 100 at ang babayar mo ay 50 lang, huwag mo nang ipagpilitan. Opo. Dahil baparating ka lang. Opo. Hindi, nililinaw lang ho natin na, so ang ibig nyo palang sabihin doon, ang DA ay nasa direksyon na luwagan at pwedeng mag-operate. Ibig sabihin nun, pwedeng patuloy na mag-operate yung piggery na yon kahit na siya ay nasa loob ng radius. Yes. Ito yung ibang tack o sistema na ginagawa ng DA ngayon. Unlike before, no? At nasa proseso na to na malapit ng ipatupad dahil minamadali na natin na makatulong sa mga magsasaka. Ano yan? Hanggang within the day? O, pwede bang mailabas yan? Nag-meeting kami kahapon at hopefully by next week lumabas na ito. Ayun. At least mawawala yung pakipatahanin mo na si Kong Angel doon. Mother. Sabi mo na. Patahanin mo na. Importante ho dito, asap asik kasi yung iba sinabihan na raw na ikal na pagpapatay na lahat ng ang buong populasyon ng kanilang piggery kahit walang tama. Ay, hindi yan ang scientificong pamamaraan at napakarami namang protina at pagkain na mawawala kapag tama kayo. Sinunod natin yung lumang proseso. At ang Department of Agriculture ngayon, iba ang pananaw kumpara sa ibang panahon. Pagkat hindi mo pwedeng gawin na ubusin yung baboy, paano naman ang tambayanan na nangangailangan ng pagkain. Lalo na nga ho itong papalapit na Disyembre. Opo, so Asek, kami po makikibalita ulit sa inyo at kapag tutulong tayo sa pag-cascade. Asek, dapat po maging proactive po ang public information nyo rito dahil nga nauuna yung fake news yung mga maling impormasyon. So kung maaari, kayo na po ang maging aggressive sa public information para po wag magkamali ang ating mga especially yung mga nasa pagbababuyan. Asek, salamat po sa inyo. Salamat po, Asek. Salamat din, mga kasama. Si Assistant Secretary Dante Palabrica ng Department of Agriculture. Alas 6:32 ang ating oras. Magbabalik ho kami, pupuntahan lang namin si Kong Angel, si Angelo Palmones. Aaluhin lang namin sa sobrang hinagpis. Take it away. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Pinayagan na po ng Department of Public Works and Highways ang paghahalo ng mga dinurog o pinagpira-pirasong mga plastic bag sa mga simentong pang-asfalto. Ito ay matapos makapasa sa pamantayan ng Bureau of Research and Standards ang paggamit ng recycled materials sa mga kalsada. Mainam ito. Mainam ito. Matibay yan. Pampatibay kaya yun? Pampatibay yan. Saka para hindi na natin tinatapon sa imbornan at nagbabara pa sa mga drainage system, yung mga basura na yan. Pwedeng ipunin na lang. Ipunin para pakinabangan. Kaya nilagdaan na po ni DPWH Secretary Manny Bonoan ang Department Order number 139
para po sa lahat ng regional offices, district engineering offices at unified project management office clusters na gumamit na ng recycled materials. Layo ng naturang hakbang na mas mapatibay ang mga kalsada at maisulong ang pag-recycle ng mga basurang plastic. Ayan, nako, sigurado. Ang laki may tutulong niyan para maubos ang mga plastic. Oo, nako, sigurado. May kilala ba kayong plastic o maraming plastic? Maraming plastic. Nako. Pwede sigurong maglunsad pa ng kampanya diyan ang DPWH na mismo, mga district engineer o mga regional directors, kahit na gumastos ng konti, kumbatsero, para bilhin ang mga palit basura. Palit basura, plastic. Palit plastic, di ba? Hindi ba kahit naman sa ibang bansa, kumbatsero, halimbawa sa Australia o kaya sa France o Netherlands, talagang may mga klase ng container, especially plastic, ipapalit mo pagka inilagay mo sa isang, may para silang vending machine doon. Pag inipon mo, nilagay mo ganon, bayad ka kagad, automatic babayaran ka. Tingnan mo na yan. Director Lori Malaluan. Unahan mo na sila. Gawa na kayo ng ganong vending machine, ano? Oo, parang vending machine. Diba, meron kang pinag-inuman na water bottle, ano? Lagay mo ganon, may katumbas na, kahit nga ba 25 centimos lang yan ilagay mo, palit, sakto. Nakatulong ka pa. Kumita na. Nakatulong ka pa. Hindi ko saan pinagtatatapo yung mga plastic na yan. Maaari nang mag-request via online ng driver's license cards ang mga taga Metro Manila. Ito ay matapos ilunsad ng LTO NCR ang bago nitong online system para sa pagre-request ng driver's license at pag-check kung available na ito. Ayon kay LTO NCR Regional Director Roque Versosa III, maaari itong maaari itong ma-access sa pamamagitan ng official website ng ahensya. Ayon kay Gardo, hindi, Rox. Rox. Iba si Gardo, si Machete yun eh. Oo nga pala. Layo ng online system. Matatawa si Yusek MJ Versosa niyan eh. Na mapadali ang pagtukoy sa status ng driver's license card at pagpasa sa print request para sa backlog. Ayon kay Versosa, layon din itong mapabilis at mapagaan ang distribution ng driver's license sa bahagi ng modernization ng ahensya. Very good. Ayos. Lisensya, pati daw kan kumpadyero, pati plaka. Ayan, lisensya at plaka. Ayos yan. Congratulations, Director Rox Versosa. 6:42 ng umaga, asahan po ang mas mahabang bakasyon, hindi lang po ngayong weekend na to, para sa mga taga Quezon City, taga Quezon at taga Aurora, kundi pati sa mga taga buong Pilipinas. Sa susunod na linggo, matapos na ilipat ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita ng Ninoy Aquino Day sa August 23, Biyernes, mula sa dating August 21, Miyerkules. Tapos ito'y sa visa ng Proclamation number 665 na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Extended ang long weekend hanggang Lunes, August 26. Bakit na naman? isa pang deklaradong holiday. Bakit? Matapos yung ideklara bilang National Heroes Day. Ako unang nagsabi. Ako nakarinig. Ayon sa Pangulo. At pula yan sa kalendaryo. Alam ko, inaabangan mo ako matapos eh. Ayon sa Pangulo. Hindi tinapos. Layon din ang paglilipat ng petsa sa Ninoy Aquino Day na maipromote ang domestic tourism. Yun, tingnan mo nga naman yan. Very, very long nga pala yan. Very long yan, ha? So, Friday pa lang. Umpisahan natin, 23 hanggang 26. Ayan, nako. 4 days yan. Ayan, ayos. Alas 6:43 ang ating oras. Isang mister ang nagbigti ng iwanan ng kanyang misis sa Quezon City. Natuklasan ang bangkay ng 29 anyos na mister sa inuupahan nilang bahay sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, Martes ng hapon. Sa investigasyon, nag-usap pa ang mag-asawa sa barangay hall ng Barangay Alicia upang pag-usapan ang kanilang paghihiwalay. Hinihinalang na-depress ang mister at hindi matanggap ang pakikipaghiwalay sa kanya ng kanyang misis, kaya winakasan ito ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti.
Sa pangyayaring yun, mas mahina ang loob ng lalaki. Lalaki. No? Yung lalaki. No? Kadalasan babae ang si Mister. Si Mister ang hindi nakayanan. Alas 6:44 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nananawagan po ang isang simbahan sa Gandara, Samar na ibalik na ang ninakaw sa kanila na kampana. Nako, pati kampana ninanakaw. Kaya pala walang tumutunog dun sa kanila. Ano yun? Ibebenta? Ito. Ayon 4 kilo? Ayon kay Paulo Armateo, isa sa mga tauhan ng St. Michael the Archangel Parish, may bigat na 300 kilo ang naturang kampana. Ang ngayon, ang bakal per kilo, depende pero mga nasa ako tatanungin mo diyan. Alam mo naman kung nasaan negosyo na ako ngayon. Nasa 18 pesos hanggang 22 pesos per kilo 'yan. Depende sa quality. Mga scrap lang to. Ito hindi scrap to. Ganoon na pala kamahal ngayon ang bakal. So halimbawa 20 pesos times 300. Edi times 60,000. Malaking halaga nga pala yan. Pero paano binuhat yan ng magnanakaw? Tuloy natin ang basa. Ang naturang kampana hindi na rin pala nagagamit dahil sa mga crack sa body nito. Nagtataka ang simbahan kung bakit at paano ito nakuha. Yun din yung tanong mo Gayong nasa 6 o higit pang katao ang kailangan para lang mabuhat ang kampana na nasa tuktok. Tinan mo na. Nasa tuktok ng kampanaryo. Kailangan crane. Para maibaba yun. Ninakaw kaya talaga to. Baka naman inilipat. Bagamat hindi na ito nagagamit, itinuturing pa rin ito ng simbahan na mahalagang artifact. Totoo Kaya yun. nais nila na maibalik ito. Hinimok naman ng Samar Police ang publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa anumang impormasyon ukol sa insidente, lalo't wala pa silang suspect o person of interest sa pagkawala ng kampana. Pero pagkalaki-laking kampana at nawala. Nasa tuktok. Alam nyo kung paano paraan dyan. May nakita ako sa online na binebenta. Sa TikTok. Binebenta. Lalagyan mo lang ng tali, kumbachero, ihahagis mo. Pag hinila mong ganon, lahat ng madaanan niyang bakal ay kakapit. Ganon katindi magnet na yon. Sa mga inihuhulog sa kanal, sa balon, para malaman mo kung may mga metal doon na may mga nahulog doon. Ihulog mo lang yon, parang pamingwit. Lahat ng bakal doon, didikit. Ang lakas na magnet. Yun, gamitin nyo dyan. Kung hindi niyo makita, yung pagkalaki-laking kampana na yan. ACS Balita. Nabanggit mo kanina na meron tayong bisita. Nakatagtang magpulong po sina Pangulong Bongbong Marcos at Singapore President. Si President pala. Tharman Shanmugaratnam. Tama. Ngayong araw sa Malacanang, ang courtesy call ng Pangulo ng Singapore kay BBM at kay First Lady Eliza Araneta Marcos ay bahagi ng 3-day state visit nito sa Pilipinas. Kasamang kanyang may bahay na si Jane Yumiko Itogi. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ng schedule ni President Sean ang bilateral meeting kung saan sa layo nilang mapaigting ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa larangan ng ekonomiya at depensa. Sasaksihan din ng dalawang lider ang pagpirma ng Memorandum of Understanding na may kinalaman sa recruitment ng mga Filipino healthcare workers. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Sa mga gusto magkapera at magkaroon ng sticker, yan. Ang ating malakas agent ay nandyan sa... Mag-uunahan na naman yung mga taxi driver na to. Ay naaabangan sigurado. Andyan sa Barangay Bangkal sa Makati. Ang laki niyan, ang laki ng Barangay Bangkal. Sa Evangelista. Malaki yung Evangelista. Mahaba yung Evangelista. Malapit sa tindahan ng ano ito? Restaurant. Malapit sa isang restaurant. Pwede na siguro yun, Evangelista. Hanapin nyo na. Andiyan ang mobile ng DZRH sa kayang ating malakas agent Sherwin Alfaro.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:49. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2. Sabi nitong si Tatay Bonnie Aporo, humihina na raw ako sa mat. Bakit? Bakit daw? Bakit? Humihina na raw ako sa mat. Ang 300 kilos daw, time is 20 pesos, ay hindi 60,000, kundi 6,000 lang. Ay, tama po. sorry na. Hanapin nyo na yung hanapin nyo ng kampana, mura lang pala. Hindi naman pala ganun laki kikitain ninyo dyan. 6,000. Si Tatay Bonnie Aporo, eksperto sa kwanto. Sa bakal? Sa scrapping. Meron niyang, ang alam ko. Pero, baka naman kasi hindi bilhin yan doon sa presyo ng per kilo. Per kilo. Kundi yung pagiging hantik niya. Kung sa bagay, hantik Pero sabi nito si Robbie Filio, nakikinig sa atin, Filio ho ba kayo? Bakit? Hindi naman puro tanso ang kampana, matigas na clay ang loob. Para maganda ang tunog. Yung brass, pampatibay lang sa labas. Yung tanso. At hampas ng hammer. Tama ka, Robbie. Robbie, maraming salamat, Robbie. At si Ma'am Yolanda Jones dyan sa Australia, may input siya kumbatsero. Dito po sa Australia, mga empty water bottles and Coke cans, binabanggit ka agad yung brand ng soft drinks. Basta may nakalagay na 10 cent stamps, then give back to you a receipt to redeem sa nominated shops. Ito. May ganon. Meron talaga at pwede nating gawin yan na hindi na tayo nag-aaksaya. Inaaksaya natin Ito, tulad nitong si Chegi Guerrero, sabi niya, dito sa Korea, meron din pong ganong vending machine for recycle ng plastic bottles. Si Garci Forever, sabi niya, sa mga supermarket dito sa California, may mga vending machine. Yun. Pwede natin gawin. Director Lori, kayo na nga ang mag-initiate nito. Director Lori Malaluhan. Upuan nga natin minsan yan, Director. At siguro pati sa iba pang mga regions, kumbatsero. Sa region ni Director Ronald Tan. Sa Region 1. Sa Region 1. Sa Region 3 kay RD ano nga ang pangalan niya? Region Dong. Ninong Dong Tolentino. Di ba? Pwede ho yan. Nako, laking sigurado maraming yung bang noong pa gustong-gustong tumulong, kumbatsero, lalo na sa paglilinis, sa kapaligiran natin. Kumbaga, may excitement yan. May mga pakantes pa siguro tayong pwedeng i-launch dyan. Hindi ba, kumbatsero, yung ibang mga barangay chairman, may mga pakulo na palit bigas? Yan. Palit bigas. Basura, palit bigas. Ito, palit plastic. Wag nyo lang dadalhin yung kapitbahay yung plastic, ha? baka masyado, baka walang maipambayad sila mahal yun. Dong Tolentino dahil sa baka maubusan sila ng pondo. Ubos yan. Mabigat itong plastic na to. Ang ganda niyan. At lalo na kapag naipaliwanag ng gusto kung paano inihahalo yon sa asfalto. At kung ito nga ba'y nakakatulong para maging mas matibay ang asfalto natin, di ba? Kung makapagpapatibay yun, mawawala na yung dating duda natin sa mga ampaw na pinapahid sa kalsada natin. Sa konting ambon lang, butas-butas na kaagad. Di ba? Saka, kumbatsero, dito mo nga makikita kung gaano ka-importante ang pagbibiyahe. Ang mga opisyal ng pamahalan, total mahilig naman ding bumiyahe ang maraming taga-gobyerno. Mamulot na kayo sa ibang bansa. Ang tagal na nito Ang tagal-tagal na nito. Masamang mangopya. Mangopya tayo. Pagka tama yung, wag lang natin kokopyahin yung sinabing, hindi, pagka Gen Z na kami, hindi na uso yung re-respetohin pa yung magulang. Walang ganon. Gen Z na luma na yan ang pagrespeto sa magulang na yan. Hindi na panahon pa na sinauna yung... May nagsabi ba ng ganon? Meron nagsabi ng ganon? May nakita nga ako, professor pa naman sa isang magandang eskwelahan. Dahil daw Gen Z na? Gen Z na, bagong panahon na raw ngayon. So pwede mo nang lapastanganin ng magulang mo? Pwede na raw Sino yan? Kumuha agad nga ako hanger
Huwag na wag mo ipapakita sa akin yan, ha? Katulad nun, kumbachero, yung pagrespeto o paggalang sa magulang, kahit anong panahon, mula pa nung sinauna hanggang ngayon, hindi dapat nagbabago yun. Sa amin nga sa Amerika, hindi namin sinunod yung kultura nila doon na pag 18 na bahala na siya. Hindi. Walang ganun. Meron nga ang magulang ay nananatiling magulang. Kahit pa mag-asawa na yung kahit magkaapo na sila. Magulang ka pa rin yan. Magulang. Kaya yung mga uso ngayon, hindi naman lahat ng uso gagayahin. Pero pagka maganda, katulad nitong vending machine, kung paano nagagamit ang basura, na mapapakinabangan agad-agad na magiging solusyon pa sa problema natin sa mga baha na ganyan. Diba? Gayahin na natin yon. Basta maganda, gayahin. Pag masama, itakwil. Yon! Metro Manila ngayon. Eto na sila. Kumustahin nga natin ang bentahan ng baboy dyan sa Agora Public Market. Ando ng ating RH52, Edniel Parrosa. Kami na, Edniel! Jerry at Anthony, kung sa Pasig City, kung matatandaan nyo, ay nagmura na ang presyo ng baboy. Dito naman sa lungsod ng San Juan, mahigit na umano sa kalahati ang ibinaba naman ng benta ng mga tindero ng baboy. Dahil pa rin sa ASF scare, 2 linggo nang ganito ang sistema sa pamilihan. Punsod umano ng umingay na muling paggalat o resurgence itong nasabing sakit. Maging sa lalawigan ng Batangas na malapit sa Metro Manila. Kahit nagmura rin sila na halos 20 pesos, wala itong nagawa para pigilan ang ramdam na umanong takot ng mga mamimili, lalo na ng mga bumibili ng pork product para ipang-ulam sa bahay at hindi paninda. Ayon kay Mang Noli, may-ari ng isang stall, kung dati kumakatay siya ng 1.5 hanggang 2 buong baboy sa isang araw, isa na lang ang kanyang naibibenta ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa pwesto ni Mang Richard na nagbabala pa ang susunod daw na senaryo. Pinangangambahan namang pagmahal ng baboy sa per months dahil sa demand at mas manipis na uman ang supply buhat ang nauna ng ASF scare ngayong buwan. Pakinggan natin sila. Dalawa. Isa't kalahati. Ngayon, isa muna. Kasi hindi naman gano'ng kabili yan eh. Kalahati na rin. Kalahati ang tinuman eh. Kasi yung baboy dati, isa't kalahati. Ngayon, isa. Dati magpubos mo isa't kalahati. Ngayon, ang isa, hindi mo maubos eh. Ang presyohan ng baboy dito sa Agora Public Market, 320 pesos na lamang ito 1 kilo ng kasim. At ating presyo nito, 340 dito sa lungsod na ito ng San Juan. Ito sa Edniel Parrosa, naguhulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Edniel. Metro Manila ngayon. Yan daw pong mga nagdi-deliver ng baboy para litsunin dyan sa Laloma. Hinigpitan ang inspeksyon. Aba, ano yun? Talagang may mga checkpoint na ron? Aba. At yung luto na. Titikman na yun. Dapat mas lalong higpitan niya. Titikman. May checkpoint. May checkpoint. Pipirasuhan. Pipirasuhan anong taingan yan. Kaya kapag may na-deliver ho sa yung lechon na may kurot na, dumaan po yun sa masusing inspection. Sigurado po yun. Sigurado safe kainin. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Anthony, at kung ako inspector, titikpak ko muna yung tenga. Tenga muna, ha? Pero napakaikpit daw, itong mula sa Kamsur, nasa 7 inspection site ang Camarines Sur, ang binaanan ng mga biyahero ng livestock na dumating dito sa Laloma, sa baksakan ng mga baboy dito sa Quezon City. At sabi ng mga nakausap ko kanina, si Mang Yusuf, pagka native, wala naman problema sa kanila. Ang may problema talaga raw sa kanila yung yung kulay puti. At kaya maayos po, wala naman problema kanila mga benta. Sa inspection site dito sa Laloma, ay nasa katabi ko si James Talents ng Meat Inspector ng Quezon City Veterinary Department.
ilan na lahat po yung na-expect nyo, Mr. James? Sir, bali po, simula kanina pong 10 p.m. to 6 a.m., meron po tayong 8 na biyahero po na dumating dito po sa Laloma. Ilang baboy yung galing ng Kamsur na dumating ko? Yung Kamsur po is 250 heads po. Na-check nyo na lahat? Yes po. Walang problema. Wala naman pong problema sa mga dokumento po nila. Sa mga sa mga biyahero lahat, wala kanina madaling araw. Kagabi, wala pang nagka-problema. Wala naman pong naging problema. Okay, salamat po. Si James Talens. Anong pangalan? Ano pangalan? James Talens? Oo, James Talens. O ba, ikaw mag-anak ko siguro yan. Taga Nueva Ecija ba yan? Oo, Nueva Ecija. Kaya. Talents malamang. Isa lang pinanggalingan ng Talents. Nueva Ecija lang. Ayan, ayos. Pagbutihan mo ka mo inspeksyon. James. Okay, salamat James. At dito ang presyo naman ng baboy na medyo bumaba nga itong sa Laloma, itong 4 hanggang 6 na kilo ay nasa 5,000 piso. 8 hanggang 9 na kilo, 6,500. 10 kilo hanggang 12, 7,500. 13 hanggang 15 kilo nasa 8,500. At yung pinakamalaki, yung 24 to 25 kilos, nasa 15,000 piso. Napaka-standard pa naman daw ngayon ang pinaka-presyo. Pero pagdating ng December, doon daw peak season, doon tumataas yung presyo ng baboy dito sa Laloma, Quezon City. Ito si Boy Gonzales para sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, boy. Sabi ni Elena Galolo mula dyan sa Hong Kong. Dito din may machine for dropping plastics and cans and automatically give you a receipt or in cash. Di ba? Gamitin na natin yan. Sabi naman ni Jody Zai, dito po sa Japan, nagiging points sa card ang pet bottle na pwede po ninyong ibili ang points sa card. Ayun. Napakaganda niyan. Yan ang gawin natin. Madali yan. Kayang-kaya yan, Kambachero. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, 16 ng Agosto 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Robin Padilla, pinayuhan ni Attorney Kapunan na magdasal na lang matapos magtalo sa sexual rights ng mag-asawa. Philippine Statistics Authority kinontra ang NEDA sa 64 peso kada araw na budget sa pagkain. NEDA, dumipensa. Big time oil price hike. Naku, nakaamba sa susunod na linggo. Uy, Carlos Yulo tumanggap ng 5 milyong pisong halaga ng Land Cruiser Prado mula sa Toyota. At 2 taong gulang na bata nahulog sa kaldero ng mainit na sabaw ng Batchoy. Naku po. Mario Joseph. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:07 ng ating oras.
Ayon sa ina ng biktima na si Janet Gallardo, dadalawa lang sila ng kanyang anak nung mangyari ang aksidente dahil nasa eskwelahan ang mga kapatid ng biktima habang ang ama ay nasa trabaho. Kwento ng nanay, nagluluto siya ng batchoy, pandagdag sa kanilang tinda, pero saglit siyang umalis dahil meron siyang inayos sa loob ng kanyang bahay. Ngunit pagbalik niya, naku po inang, nasa loob na ng kaldero ang kanyang anak. Posible anyang nahulog ito sa kaldero habang naglalaro dahilan upang magtamo ng paso mula sa dibdib pababa. Isinugod pa sa ospital ang bata pero dahil nasa isla ang kanilang lugar, at halos 1 oras bago magarating sa pagamutan, ay binawian din ng buhay ang bata. Gano'n ba kalaki yung kaldero na yan? Nagluluto ng batchoy. Alas 7:13 na po ng umaga, higit 56 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa 2 dayuhang pasahero sa 2 araw na magkasunod na operasyon ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3. Sa pahayag ng Bureau of Customs, nakumpiska nito sa operasyon ng Martes ang nasa mahigit 35 million pesos na halaga ng shabu mula sa isang South African passenger galing Abu Dhabi. Noong Miyerkules, isang pasahero namang Thai na ang nakumpiskahan ng mahigit 20 milyong pisong halaga ng kush o high-grade marijuana. Kaagad na itinurn over ng customs sa PDEA ang mga nasabat na droga para sa custodial investigation. Alas 7:14 ang ating oras, patuloy ang pagbuhos ng mga biyaya para sa double gold medalist na si Kaloy Yulo. Makaraang tumanggap na naman ito ng bagong sasakyan mula sa Toyota Motor Philippines. Sa FB page ng Toyota, kinumpirma nito na binigyan nila ng Toyota Land Cruiser Prado na nagkakahalaga ng halos 5 million pesos ang tinatawag nitong legendary na si Yulo. Umaasa ang Toyota na ang nasabing sasakyan ay makatutulong na dalhin si Kaloy sa mas mataas at excited ito na makita kung saan ito dadalhin ng kanyang paglalakbay. Bad news sa mga motorista, nakaamba ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng mga oil company, naglalaro sa 1.10 hanggang 1.50 kada litro ang posibleng itaas ng gasolina, hanggang 1.40 naman sa diesel at halos 2 piso sa kerosene. Ang isa pang bad news, magkakaroon din ng pagtaas ng singil sa kuryente matapos aprobahan ng ERC ang hirit ng Meralco na magpatupad ng rate adjustment dahil sa natural gas fire-powered plants. Upang hindi makasuhan ng rape, pinayuhan ni Attorney Lorna Capunan ang mga kalalakihan, kabilang si Senator Robin Padilla, na magdasal na lang sa halip na puwersahin ang kanilang misis sa pakikipagtalik. Ayun, doon pala sumentro ang kanilang pagtatalo. Kung pwede bang, kung gusto nung lalaki, pwede ba niyang puwersahin yung misis niya na ayaw. Rape nga yun. Rape nga yun. Kung marital rape. Kung baliktad naman, yung misis ang may gusto, ayaw nung lalaki. Ibig sabihin, kagagaling sa iba. Parang lihis yung sagot mo doon, kumpachero. Ang tanong natin pwede ba? O may karapatan ba? Pasensya na, naalala ko lang yung kwento ng isang kaibigan ko. Sino ba yan? Secret. Sa pagdinig po ng Senado sa mga reklamo ng pang-aabuso at harassment, tinanong ni ni Senator Robin si Attorney Capunan kung ano ang maaaring gawin kung nag-iinit ang lalaki pero tumatanggi ang kanyang misis. Aminado si Padilla na kasama siya sa mga naniniwala na mayroon siyang sexual rights sa kanyang asawa. Ginit ng senador, gagawin naman ang sex ng walang violence at out of urge dahil iba ang mga lalaki na may matinding pangangailangan ngunit ayaw makasuhan ng rape. Ang sagot naman ni Attorney Capunan kay Senator Padilla, ang issue sa senador ay hindi na legal kundi
psychosocial at dapat sumailalim na sa counseling. Narito ang naging sagutan ng dalawa. Sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Ang tawag po? ang tawag po So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. May mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o... Mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. Magdasal na lang kayo. Natawa ako sa reaction ni Senator. Counseling, sabi ganun actually, maganda hong paksa yan at magandang naririnig natin yung ganyang talakayan. Kasi may mga ibang kultura, lalo na sa ibang bansa, kumbatsero, na master siya. Ang babae, ang tingin nila ay tungkulin mong paglingkuran ang lalaki na yung mister. Yan. Ang sabi ni Attorney Kapunan, kung ganun ang mindset mo, you need counseling. Counseling na kailangan doon. Pero dito po sa Pilipinas, actually, pati sa ibang mga bansa na meron ng kabihasnan, kumbatsero, nawawala na yun na alipin mo. Parang sex slave mo yung asawa. Wala nang ganun. At maski na sa babae, kahit nabalik rin natin, sabi kasi ni Mother din bihira yung babae ang may gusto. Hindi totoo yun. Mother! Hindi naman totoo yun. Mother, hindi totoo yan. Hindi totoo yun. Sabi ni Mother, hindi totoo. Nag-aayos ako ng pagkain dito. Basta, hindi totoo yun. Meron ding babae na gano'n. Meron ding gano'n sitwasyon. Hindi naman yung isang kwento natin kanina, yung lalaki ang mahina, siya ang nagpakamatay. Samantala, ikaw na. Ako naghihintay pa ako ng kasunod Parang nabitin ako sa kwento na yun. Inamin po ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi sapat ang itinakdang threshold na 64 pesos kada individual para matugunan ang nutritional at dietary requirements kada araw. Sinabi ni Yusek Claire Dennis Mapa, National Statistician, pinag-aaralan na nila ang kasalukuyang methodology sa pagtatakda ng food poverty ceiling. Ay kay Mapa, panahon na para i-update ang methodology para makita ang mga pagbabago sa pinagkakagastusan at kita ng pamilya, gayon din ang epekto ng inflation. Una rito, sinabi ng NEDA sa pagdinig ng Senado na as of 2023, ang monthly threshold para sa pamilyang may 5 miyembro ay higit sa 9,000 piso, to be exact, 9,581, o nasa 64 pesos kada tao. Ayun nga. Kada araw. Yun ang sinabi ng NEDA. Dapat na talagang i-update to. Nung araw, inabutan ko pa, kumbatsero, nag-aaral ako, 1990s. Makaka-order ka ng pagkain, complete meal complete meal. May pagkain, may ulam, of course, maraming sabaw yung kaysa sa laman. Tapos may kanin, may ulam na may sabaw. Tapos minsan makakadali ka pa ng isang maliit na saging, yung senyorita. Na dessert lang yun. mo. Dessert yun. 15 pesos lang yun, kumbatsero. Nung araw yun. Nung araw yun. Pero ngayon, ibang usapan na NEDA Chief Arsenio Balisacan. Kaya nga maraming napataas ang high blood nung marinig na sinabi to ni Secretary, yung 64 pesos na yan. 64. So bali pumapatak na 20 pesos
21 pesos lang 21 sa pesos per meal. per meal. Ang magiging budget mo. Oo. Saan ka nga naman makakakain ngayon ng ganun ano? Kahit na preso, magrereklamo yan. Oo. Di ba? Buti pala nabanggit ko yung preso. Sa Bucor ba, magkano ang budget per day ng isang preso? Baka mas malaki pa. Mas malaki na ngayon. Kaysa dito sa 64 per day na to. Dahil sa kumbachero, yun, mas madaling i-manage yun eh. Isa lang magluluto eh. Ayun, talaga. Bili ka lang ng bulk ang order eh. Pero kaya nga mas mura dun eh. Oo. Pero baka nga mas mataas pa. Baka mas mataas ang pa. budget. Naku po, inang. Alas 7:23 ang ating oras. Susunod! Tito Boom! Sino itong sumikat na artista na dati palang kargador sa Divisoria bago naging isang sikat na artista ngayon? Magandang istorya ito. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:23. This time check. Kinakabahan tuloy ako sa iyo eh. Syempre naman, enjoy din pag may time. Buti na lang at may isang bangko na kahit weekend, may mga branches pa rin na bukas. Actually, kahit nga holiday eh. Naku, tama-tama sa mga long holidays natin, long weekends natin, kumbachero. Hulaan ko, yan ba yung bangko na nagsisimula sa letter B as in BDO? Natumbok mo, kumbachero. At usually, ang mga bukas silang branches ay yung mga nasa malls o di kaya ay mga malalapit sa groceries para convenient at accessible. Balita ko nga nasa 1,700 ang kanilang branches nationwide at may 5,500 na ATM machine sa buong bansa. Kadami, no? Talaga. Iba din talaga ho ito. Kaya kung gusto mong mag-open ng account, kumuha ng credit card o loans sa ano pa mang financial product o service, hanapin mo lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyong lugar. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:29 ang ating oras. Nasa linya na natin si Budget Secretary Amina Pangandaman. Secretary, magandang morning! Magandang morning po, Katunying at Ka Jerry, mga sir, at sa lahat po ng nakikinig ng Dos por Dos. Bumabati pa lang kayo, napapangiti na kami. Nakakahawa ang mga ngiti ninyo, Secretary. Talaga. Para bagang nagkakapera kami kaagad. Para bang nakakalimutan namin yung 64 pesos na budget ng NEDA. ng NEDA. Kayo pala busy ngayon sa budget season? Opo, nagsimula na po tayo ng mga budget deliberation. Last week po, yung DBCC team po, yung nag-explain ng macroeconomic principles nung ating budget, nagsimula sa House of Representatives, 10 hours po, buong araw. Tapos itong linggong to, Monday, Tuesday and Wednesday po sa Senate. And then next week, this week po, nagsisimula na rin ng House of Representatives sa kanya-kanyang respective budgets po ng mga department sa HOR. Next week man po sa Senate na. Napakahirap palang trabaho yung pagiging budget secretary. Parang walang katapusang numero. Buti na lang itong si Secretary Pangandaman, iba rin ang background nito sa education. Sa Paris siya nag-aral eh. Tama ba, Secretary? Ano po? Sa Paris kayo nag-aral, di ba? Hindi po, sa Pilipinas lang po. Hindi, ito, binabasa ko sa Paris Eastern University kayo eh. Far Eastern University. Narinig ko kasi yan kay Supreme Court Chief Justice dati, Art Panganiban. Sabi niya, sa Paris ako nagtapos ng college. Far Eastern University pala. Sa law school. Kay Secretary, kaya namin kayo natawagan para dun sa good news sa mga government workers, yung binabasa namin ng isang araw. Yun ho ba yung ngayon na? Available na at nasimula na bang makubra nitong kahapon na nung sweldo ng mga empleyado?
Ito po ay available na po dahil nung Lunes, pinirmahan na po natin yung guidelines kung paano i-compute at saka kung magkano ang dapat i-compute ng mga ahensya sa adjustments ng salary. So, as of now, tingin ko po, nagsisimula ng mag-compute yung mga kanya-kanyang HR, ng mga departments and line agencies. May mga budget na po sila ng PS. Quarterly, binibigay po natin sa kanila yung kinakailangan nilang cover at saka cash. So, pwede na po nila i-charge dyan yung mga adjustments. Mula po ito, retroactive, January. Ay, ganun ba? Retroactive pala, January. Retroactive po ito para sa mga nasa national government agencies po. Pero mga regular employees, Secretary, hindi kasama yung mga contractual at job order. Hindi po kasama yung job order tsaka yung mga COS po na tinatawag. Kasama dyan sa executive, sa judiciary at tsaka sa Congress, Senado at constitutional offices po. Kasama din po dito yung mga GOCCs na hindi po sakop ng GCG. Ganun po. Lahat po yan, kahit na mababang ranggo pa lang hanggang sa director o mataas na posisyon? Yes po. Opo. Lahat po nung tinatawag nating salary grade. Ito. Sa baba hanggang pataas. Good news yan. Sa mga local government units, marami nagtatanong sa atin doon. Kasama ba kami dyan? Mga empleyado na City Hall. Ayan. Ang local government units din po, kasama din po sila. Kaso lang po, meron po tayong limitation sa ating batas. Sila po ay hindi po sila pwedeng mag-retroactive. Yun lang. Kaya sa kanila po ay sisimulan kung kailan napirmahan po ng ating mahal na Pangulo yung executive order, which is August 2. Saan ho manggagaling yun? Yung ipapaswerte? Sa existing budget din po nila. Tapos magpapasa po sila ng kanya-kanyang resolution. Kasama ho doon yung mga 1530 lang, Secretary? May increase pa. Kung hinahawak ng mga positions po ito sa kanila. So, siguro po, bibigyan po nila. Bibigyan din nila. Pero sana po, pumasok naman sila. Pumasok naman sila. Yung mga ghost employees, malamang may increase din yan, kumbatsero. Pero sana tantanan nila. Namomonitor nyo pa ba yun sa DBM kung yung mga ghost employees na yan? Hindi na po makikita yan. Hindi na po makikita yan sa national, sa taas. Opo. Okay. Ang isa pa pong balita, ano ba ibig sabihin itong rating na binigay sa atin ng Japan's Rating and Investment Information na credit rating to A? Ano ba yung A? Dati B, naging A? Opo, magandang good news po yan para sa ating bansa. Alam niyo po, pag meron ka pong credit rating, yan po yung pinakamataas na credit rating. Itong A? Yung A po, yan po yung pinakamataas. So, dalawa na po ang A natin na binigay ng credit rating ng bansang Japan. So, nung nakaraan taon po, meron na tayong A. Ngayon, nagbigay ulit yung isang credit rating nila na another A. So, ano ibig sabihin nun? Opo. Kumbaga po sa gumaganda yung iyong katayuan, yung estado ng iyong ekonomiya, at kaya mo magbayad ng utang. So pag mag-utang ka, mababa, maganda yung rates mo, and then may tiwala sa'yo yung mga nagpapautang. Kasi maganda yung rating mo. Kahit na hindi ka na magbigay ng collateral. Sa mga parang utang nating dalawa yun. Di ba ganon? Meron na rin po. Pero parang pwedeng mabawasan yung mga kinakailangan. Napapabilis yung pag-uutang mo dahil mataas po yung credibility mo. Parang ganun. Kumbaga, meron kang kakayanang makapagbayad kapag ka nangutang ka. Dahil nakikita nila na maganda yung ekonomiya. Ganun ba yan? Maganda po yung ekonomiya, nakakapagbayad ka ng utang, yung meron nga po tayong tinatawag na fiscal consolidation nung nagsimula yung ating administrasyon. Nakikita nila na yung medium-term
framework na pinapakita natin sa kanila, fiscal framework, na susundan natin. So siguro nakita po nila na napapababa natin yung inflation, yung debt to GDP ratio natin, napapababa na po natin mula sa pinakamataas nung nagkaroon ng pandemic. Lalong-lalo na po yung GDP natin, di po ba? Napakagandang, isa pa rin pong good news yon. Tayo po yung pinakamataas sa buong mundo, I guess. Ganun? 3% GDP growth. Opo. Nakuha lang tayo ng Vietnam na 6.9 po. Teka muna, kumpatsero, bago ko na malimutan, kung tayo po ay binigyan ng magandang credit rating nitong Japan, tapos ay sabi nyo nga, dahil sa meron tayong kakayanang magbayad ng utang, sa totoong buhay, nagbabayad ba talaga tayo ng utang? Nakakabayad ba tayo ng utang? At magkano ang ating nababayaran na ito pong halimbawa, itong mga nakaraang buwan o taon? Nakakabayad po tayo ng ating utang. Kasi hindi naman po tayo makakautang ulit kung hindi po tayo na nakakabayad. Alam mo, ang pinakamaganda pong metric dyan, sabi nga po nung kasama natin sa economic team, si Secretary then Senator Recto po, is that, if you will, sabi niya po nung nagkaroon kami ng hearing, kung makikita nyo po yung nominal amount, medyo magugulat ka. Pero ang international and worldwide metric po ng utang, yan po kinikilala ng ating mga international and development partners, yung debt to GDP ratio. Yan po, pag napapababa mo yan, kung mapapansin nyo po, dati parang mga more than 60% yan. Siyempre po, nung pandemic, talagang malaki. Malaki po talaga ang inutang natin dahil tayo pinakamatagal po nag-close ng ekonomiya. Pero ngayon po, pababa na ng pababa, 60 na. So, ang gusto po natin, sa pag natapos po ang administrasyon na ito sa 2028, less than 60 yan, mga 59 or even 58% pa yan, or baka pwede pa po mapababa. So yun po importante na susunod, nakikita nila na nasusunod yung trend na gusto po natin, pababa ng pababa yung debt to GDP ratio. Ito, halimbawa, yung actual numbers, totoo ba to? 1.28 trillion pesos ang binayaran natin ng pamahalaan sa utang natin mula January to June. Totoo ba ito? Mga ganun po, mga parang consistent na po tayo, mga a little over, mga 1.2, 1.3 trillion ang binabayaran up to 1.5 trillion ang binabayaran natin at yung nasa budget po para sa ating utang. Malaking bagay ho pala itong kasi kung Bachero, kapag kaya natin pinihimay ito, lagi nating naririnig, lumaki ang utang ng Pilipinas. Ang bawat Pilipino, ang utang ay umaabot sa ganito kalaki. Medyo magugulantang ka dun Pero ang tayo pala nakakabayad naman. Nakakabayad naman. At malaki ang ating inababayaran. Kaya tayo gustong-gusto pang pautangin. Sabagay. Ito sa atin lang sa pangkaraniwan tao lang pauutangin mo ba yung nakikita mong walang kakayahang magbayad? Di ba, Secretary? Ganun ang tingin natin Tama po yan. At gustong-gusto mo namang pautangin yung alam mong kayang makabayad. Ganun lang Ayusin ko muna sa simpleng usapan Ang dami nagpapautang sa akin ngayon sa Katon Yings. Kaya pala. Ibig sabihin, magandang potensyal ng Katon Yings sa Secretary. Ayun, ganun sana. Pero po, maganda yung credit rating nyo. Ibig sabihin po, nakakabayad kayo. Nakikita po nila na yung inuutang nyo, ginagamit nyo po productively. Yun, parang ginagastos kung saan-saan. Sabi may return of investment po ito. So siguro nakita nila, itong Pilipinas, napakaganda ng ekonomiya, 6%, 6.3%, bumababa ang poverty threshold, dumadami ang nagkakatrabaho. So yun po, nagkakaroon po sila ng confidence sa ekonomiya natin. Nabanggit nyo ho kanina yung mga dahilan kung bakit tayo nabigyan ng A rating credit Secretary. Pero may binabanggit tungkol dito si Senator Loren Legarda nitong mga nakakaraang araw na kung tutukuyin natin o babanggitin natin kung anong mga government agencies, anong government offices ang yung bang dapat bigyan ng credit din dito sa pagkakaroon natin ng A rating. Ano po ba ito, Secretary? Kasama ba dito ang legislature? Pwede ba natin sabihin na ang Kongreso natin, ang BSP at iba pang mga financial institutions natin? Opo naman po. Ito po yung
syempre po kailangan po natin ng yung tinatawag natin na whole of nation approach. Lahat po may kinalaman dito, kaya po siguro kung sasabihin natin parang ang hirap intindihin nung itong road to A na tinatawag natin, yung credit rating na A, na parang ano ba yung ibig sabihin ng A na yan? Pero sinabi ko po, napakalaki ng impact sa ekonomiya, and with that po, marami po ang tumulong dyan. Sa legislature po, marami silang batas na naipasa po na itulong para lumago yung ating ekonomiya. Sa BSP po, inaayos po nila yung ating tinatawag na monetary policy. Parang kahapon po yata, nagbaba na sila ng interest rate. Sa national government po, lahat po nagsisipag para magawa yung kanilang mga kanya-kanyang mandato. So ganun po. So lahat po, ginagawa lahat. Even the private sector po, they've been investing, nagpo-provide po sila ng trabaho para sa ating mga mamamayan. Ayun pala. Tinitingnan ko yung peso-dollar exchange ngayon. Magkano na ba, Kumbachero? 56 bumaba na. 56 na po. Opo, gaano ka-importante to na ang piso po ay lumalakas kontra dolyar? Dalawa po kasi yan. Maganda, meron pong positive, meron din pong negative yan pag nag-appreciate ang peso. Opo. Pero generally po, gusto po kasi natin na malakas yung ating piso. Kaya po, yan, tinitingnan din po yan ng ating BSP. Ibig sabihin din po, pag malakas ang piso po, malakas din po ang ekonomiya mo. Lumakas ba ang piso o humina lang talaga kasi ang dollar? Kasama din po yan. Yung foreign exchange po, very, nagiging volatile. Dahil nagre-react po siya sa nangyayari po sa ating sa worldwide environment po. Environment po. Secretary, maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Secretary. Dalas-dalasan natin yung kwentuhan para yung mga kababayan natin na minsan hindi manguya yung mga numero Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit na gaano kaganda ang mga numero na to, walang kabuluhan yan kapag hindi nararamdaman ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ninyo na maipapaliwanag po yung mga numbers na to, baka naman mas maintindihan po na ating kababayan. Thank you so much. Magandang umaga po. Thank you, Sec. Po yan. Magandang umaga po. Salamat po. Budget Secretary Amina Pangandaman. Flash Report. Flash Report! May aksidente dyan sa Ortigas, Pasig. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Jerry at Anthony, patay ang isang lalaking palaboy matapos masagasaan sa eastbound lane ng Ortigas Avenue, kanto ng Lanusa dito sa Pasig City. Ayon sa Pasig City Traffic, biglang humilata sa kalsada itong biktima. It ang kanyang itim na form kaninang pasado alas 5 pa ng umaga. Pero dahil madilim pa kanina, maaaring hindi siya napansin ng mga motorista dahil ng nasabing trahedya. Ngayon lamang alas 7:30 ng umaga, kararating lamang dito itong punerarya para kunin yung bangkay ng lalaking kinurdonan na. Ang tagal naman. Habang iniimbestigahan kung ano ang plaka at sasakyan ang nakasagasa. Nagdudulot ngayon, Jared Anthony, ng pagsikip sa daloy ng traffic itong insidente. Partikular na para sa mga sakyang galing sa Quezon City patungo sa area ng Rizal at C5 Road. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tagal naman bago maalis yung dapat may proseso na sa ganyan. Matik. Biruin mo, madalim pa. Ngayon may mag-aalas 8 na. Sa tinding traffic na idinulot niyan. Flash Report. Flash Report! Susunod! Dito po! Sino itong komedyante na dating kargador pala sa Divisoria? Bago naging artista? Ay, mayaman na ito. From Divisoria to riches ito. Pagiging kargador. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na Pangunahing balita 746 RH. Pangunahing balita 7:50, 10 minuto na lang, alas 8 na. Ito na ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro.
Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Jolly P. Makuha, Executive Vice President and Treasurer ng MBC Media Group, ay birthday pala ngayon. Birthday ngayon. Happy birthday. Hello, Jolly. Hello, Jolly. At ganun din si Attorney Arcal Astorga, ang, presidente pala ito rin ng BF Federation of Homeowners Association. Happy birthday, Attorney. President. At magandang umaga at happy birthday din kay Kuyang Eric Divina Gracia. Kuya Eric, happy birthday. Ka-birthday nyo palang lahat si Philip. Sabi ni kapatid namin, si Philip. Kuya ng Philip, birthday. Happy birthday. Kinukwento nito si Kuya Eric Divina Gracia, taga Fertilizer and Pesticides Authority kasi sila. Meron daw silang project, ma-recycle ang empty pesticide containers. Ayun, may mga ganun din. Pwedeng gamitin yan sa pagsama-samahin natin yung mga project na yan. Sherwin Alfaro, go! Yes, Anthony Jerry, dahil nga birthday ni Sir Jolly Makuha, nandito tayo sa Jolly Dope. Antindi naman. Ay, abangan mo, may ano dyan, may pamimigay dyan. Pamimigay dyan. Jolly Dope Native Restaurant. Ayun. Naisip mo pa yun? Sarado pa eh. Kaya pa ito magbubukas. Kaya naman, ito na mga winners natin. Sa DZRH Mas Malakas Promo dito sa may Evangelista, dito sa may Barangay Bangkal, sa Makati City. At unang-unang dumating na taxi driver, itong taxi ng GMBE Taxi. Si Kuya, pangalan mo Kuya? Januario Sumikat. Kuya Januario, palagi ka nakatuni sa DZRH. Siyempre, araw-araw po. Mo, nakapayong yan. Nakapayong na kaagad eh. Ingatan mo yung kutis dyan ha. Oo, gano'n talaga instant, automatic yan. Kapag DZRH, payong agad yan. Meron ka ng kagad DZRH umbrella. Pero sino muna ang paborito mga announcer sa DZRH? Siyempre po, si Katony, si Jerry po. Good morning po. Good morning, Januario. Good morning, meron kang good 1,000 pesos. Yay! At siyempre meron ka bang grocery bag mula sa DZRH. At meron ka ring t-shirt ng DZRH sa inyong kanyang sticker. Nagpadikit ng DZRH sticker sa kanyang sticker. Nanalo na 1,000. Eto pa yung mga sumunod. Ang dami nagtulungan dito. Nung i-announce nyo. Parang may welcome back. Parang may tigil pasada dyan ha. Nakatuning ka rin kanina. Hello po. Morning. Sino pa rin tumanaw sa umaga? Jerry Tunying. Jerry Tunying. Okay, meron kang 1,000 pesos. Aba, tindi naman. Thank you po. Thank you. Ito, isa pa. Si Tatay, ito yung veterano na to ng malakas dahil pag nandito tayo sa area na Makati talagang nagbibisikleta siya. Aba. Yan ang mga hinahanap ka. Binibay daw niya yung pagkahaba-habang evangelista ka, hindi niya daw pinagin ko anong restaurant. Sorry na. Kaya pag siya nagbike, nagbike yung sa evangelista, hinahanap tayo kung nasaan. At atay na pagbawa rin natin, Jerry. Oo. Jerry ba sa Antonio Coverta? Jerry ba sa 1,000 pesos? Pampambira naman o. Parang bag yung radyo niya, nakasukbit eh, no? Parang Boy Scout. Oo. Ever ready. Meron pa humabol. Meron pa na taxi na, ayan na, naka-umbrella ka. Parang model lang ng payong Parang model lang. Sino pa rin tumanaw sa umaga? Katonying at saka si Jerry. Katonying ka, Jerry, pangalan mo? Jimmy. Kuya Jimmy. 1,000 pesos. Iyon. Mantindi naman ito si Ninong Sherwin. Oo, ganyan talaga kapag nakatutok ka sa DZRH. Meron ka agad, may mahabol pa. May mahabol pa? Mahabol pa. Oh, sino yan? Ito, isang Kuya Ray, truck driver.
Grab. Grab driver naman. Kuya Jerry, good morning po. Good morning. Good morning. Sa peso. Yoho! Napakaswerte naman ng mga... Thank you. Maraming salamat din sa lahat ng mga tumutok at sumali sa Diesel 8 signaling promo din sa may barangay Bangkal. Dito yan sa Makati City. Alex number 6, Sherwin Battle Faro Diesel 8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe. Congratulations! Pangunahing balita sa showbiz. Uy, magandang umaga kay Chief Justice Alexander Hesmundo. Chief Justice. Kay Justice Maidas Marquez at pati na rin kay Justice Ricky Rosario. Nakatutok sila sa atin. Nandiyan sila sa La Union, Cumbachero. La Union. At binibida nila yung desisyon ng Supreme Court tungkol dito sa malokong abogado. Nakita mo ba yung malokong abogado? Yung manyakis yun, Cumbachero. Manyakis tong abogado na to. Dinisbar ng Korte Suprema po ito. Isip-isipin nyo, lahat yata ng kasambahay niya, niyari niya. Oo. Manyakis eh. Matindi pala. Pinagmulta na siya, dinisbar pa, Cumbachero. Nung nag-imbestiga yung asawa niya, nalaman na 13 dating empleyado, helper, secretary, storekeeper, dinali. Dinali nito si attorney, ang pangalan na Cumbachero. Si attorney, ang ganda pa naman ng pangalan mo, attorney. Lovejoy. Lovejoy Kiambao. Guilty siya sa 4 counts of grossly immoral conduct. Dinisbar ng Korte Suprema. Tingnan mo nga naman. Bullshit na yan. Bahala. Supreme Court ang... Supreme Court. Niyari na siya. Ang kumilos dyan. Justice Hesmundo, tama po ito. Yariin nyo sila. Kuyang Els Bartholomew, tsaka si Chuck Talay ay merong suggestion. Pero hindi ko pwedeng basahin on air. Doon sa mga... Kay Senator Robin Padilla. Sa style na... Doon sa problema ni Senator Robin. Si Kuya Jerry Labasan ba? Walang mungkahi. Meron din. Happy birthday daw kay Marivon Valentine. Si Bonbon ay 2 taon na ngayong araw na ito, kaya nagkatay ng isang native na manok sa Tarlac. Ayos. Si Val Gonzales. Marivon, happy birthday. At kay Ate Shula dyan sa Iba, Zambales. Ate Shula, maganda morning. Kumusta ba si Congressman Domeng Mariano? Yun. Sino ba yan? Sino ba yung dating kargador ngayon bago naging artista? Ayan. Atid sa atin nating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Sino mag-aakala na ang dating natutulog sa karton lang? Na ang dating natutulog lang din sa mga pinagtapi-tapi na mga plastic? Yaan sa Divisoria na kung saan ay nagbubuhat ng mga kung anong paninda ay magiging isang artista sa showbiz. Sa aming kwentuhan ni Bayani Agbayani ay muling binalikan niya ang kanyang nakaraan, hirap na pinagdaanan na kung saan naging bahagi ng kanyang buhay na nagpatatag sa kanyang kasalukuyan. Kasalukuyan na kung saan tinatamasa niya ngayon ang sarap ng buhay. Kung dati-rati bago sa pumasok sa school kailangan niya pang magkargador, magtinda ng kung ano-ano, at least daw ngayon ang kanyang mga anak ay hindi naranasan iyon. Ayon kay Bayani Agbayani, isang magandang kwento ng kanyang buhay, ang kanyang kahirapan na kung saan ay marami siyang natutunan. Kaya gano'n na lang ang pagpapahalaga niya kahit 5 centimos sa kanyang kinikita at hindi siya nagtatapon dahil naranasan niya ang maging mahirap. At ngayon nga ay sinasabi niyang maganda na ang kanyang buhay at pinagpapasalamat nito ng dahil sa kanyang kasipagan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babush! Ay, kuyang Francis Flores. Magandang morning!
Thank you din pala sa Supreme Court. Huli man daw at magaling, maiahabol din. Finally, kumbachero, yung magsasaka party list. Oo. Nagdesisyon na ang Korte Suprema na yung binigyan ng Certificate of Proclamation ng COMELEC, hindi dapat maproklama dahil hindi naman magsasaka. Oo. Yan talagang party list, samantalahan ang gusto ng mga no? Sabi ng Korte Suprema, na yan, kumbachero, ang karapat dapat yan, yung kinatawan talaga nila. Yung dating kinatawan nila, si Attorney Kabatbat, Argel Kabatbat. At ang represent talaga yung talagang target ng batas, yung marginalized sector. Totoo. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherilong pre-painted ka na! Oy, tagulan na naman. Naghahanap ka ba ng bagong crossover SUV para sa mas komportableng biyahe? Good news po mula sa Cherry Auto Philippines. Makakapag-avail na po kayo ng malaking discount with the Rainy Day Exclusives promo hanggang August 31 po ito. Ito na po ang perfect time para bilhin ang Dream Cherry Tiggo crossover SUV mo. Ayun. Yan. Ang stylish na Tiggo 7 Pro SUV ay 980,000 pesos na lang kung bibilhin mo ng cash. Ng cash? Magkano? Ayan nakasulat 980,000 na lang, kumbachero. Baka kailangan mo ng SUV na 7-seater ang capacity. Check the Tiggo 8 Pro 1.6 and get it now at a discounted price of 1,498,000 pesos kung bibilin mo ito ng cash. Ayun. O kaya naman ang plug-in hybrid electric vehicle o PHEV at coding exempt na Tiggo 8 Pro PHEV na maaari mong kunin sa halagang 1,888,000 pesos kung bibilin mo ng cash. Tara na! Take advantage of Cherry's Rainy Day Exclusives. Bisitahin po ang pinakamalapit na Cherry dealer or check out cherryauto.ph. Yehey! Chairman Altenco, wala ba tayo dyan? Yan, Pagkor. Chairman! Happy long weekend! Bye! Yuhuu! Damdaming bayan! Susunod na!